What's up mga kamoto? Welcome back po sa channel natin. Topi Manalo here, and today we are going to install something. So Christmas came in early and nagkaroon ako ng maagang papasko from mommy. So thank you mommy sa pagbigay ng luho ko. Kung mapapansin nyo, yung bike natin sa likod, tinanggal ko na yung saddle bag natin, yung baluting pandigma na saddle bag, tinanggal ko na kasi i-install ko ang bag or ang pannier, side pannier na binigay sa atin ni Mami. Yan. So this is the SEC 23 liters side box, side pannier, or whatever you want to call it, pero it's a plastic side bag na enclosed, na waterproof, lightweight, and heavy duty, durable. So ikakabit natin yan ito kay Torian, bagong ligo, oh, pogi. So kakabit natin yan. Hindi ko na nakunan yung unboxing nito kasi gabi na siya dumating, I have to open it up para ma-video. Kasi kung may damage, ipapadala ko. Sa Shopee pala ito nabili. So far, awa ng Diyos, wala namang naging damage. Dumating lang yung box, nakabalot siya sa bubble wrap. Tapos medyo sira-sira, kaya nag-worry ako. Kaya binuksan ko na kaagad. It came in with a big box. Tapos sa loob, yung box na SEC. Pagbukas mo, lalabas sa'yo is itong dalawang to, naka-plastic siya. Tapos may isa pang box for the universal bracket. Yan. The universal bracket. Sige, isa-isayin na natin. Yan. Comes with the universal bracket na ganito. Hindi siya pwedeng magkamali kasi each bracket meron siyang indicator like ito. Yan, nakalagay dyan. 1. So, ito ngayon, ito, panel na to, may indicator yan. 1. Kita nyo yan, 1. So, ibig sabihin yan, itong bracket na to, para dito. And itong side bag na to, is para sa, dito sa side na to, sa kaliwang side. Tapos ito, doon naman sa kabilang side, sa kanan. And ang bracket niyan ay ito. Tapos, it comes with an L-bar na may mga kanya-kanyang butas. 4 na piraso na maigsi and 2 piraso na may kahabaan. Tapos, it comes with this. It's not straight actually kasi may curve siya rito. Pero parang, ano siya, para dun siya sa considered as straight bar siya. So it comes with this. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na maigsi, tapos 2 mahaba. I assume tong mahabang to, ito yung tatawid sa dito sa likod. Yan, para sa back support, para hindi gumagalaw-galaw yung ano nyo, yung bag nyo, yung pannier. Also, it comes with a set of stainless steel screw, mga Allen siya. Tapos meron na rin siyang nuts na may plastic lock at saka washer. Also meron na siyang close wrench na size, I don't know, I think size 10 at saka size 12 back to back. And yung black na Allen wrench. Wala ka na talagang tools na kakailanganin para maikabit. Ngayon, tinanggal ko na rin tong bracket ng rear o top box bracket at saka yung ating backrest. Kasi iaayos ko to, i-align ko ng saktong-sakto in such a way na magiging maganda yung ano niya. Magiging maganda yung pagkakabit niya. Also, nakalimutan ko pala, meron siyang kasamang mga goma, rubber, na ikakabit mo rito sa dito, yan. Dito. Kakabit mo doon para pag in-attach yung
yung bag, hindi siya kakalog-kalog. Tapos meron siyang parang tenga na bakal na hindi ko alam kung para saan. This one, I don't know kung para saan to. It has a hole here, tapos dito meron din siya. So, hindi ko alam kung para saan to. Pero 2 piraso siya. Yan, 2 piraso siya. Bumili rin ako nito. These are stainless steel na spacer. 2 pirasong 5 mm, tsaka 2 pirasong 16 mm. Kasi, ang CLC, if you'll notice, mapayat yung likod, tapos medyo mataba sa harap. So, kailangan mo ng spacer para maging align yung bag natin, yung side box natin. Kasi kung hindi, para siyang parang pakipot sa likod, hindi magandang tignan. Maganda yung diretso yung side box. So, hahanapan ko ng magandang pwesto to. And then, pag naikabit ko na, tsaka ko sa inyo ipapakita kung paano ko kinabit. In-explain ko kung bakit ganun yung pagkakakabit ko. Alright? Steady lang kayo dyan, guys. Later. Okay, guys. So, ayan, naikabit na natin yung bracket, yung universal bracket na kasama. And, sorry, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano or kung saan. I mean, it's just a matter of tightening naman yung mga screw. Ang pinaka-importante rito is kung saan or kung anong butas ang ginamit natin para maikabit. Okay, so simulan natin dito sa center na universal bracket. So may kasama siyang 3 klaseng screw. 2 na lang itong hawak ko kasi yung isa ginamit ko dito. Yan, siya yung nakabit dito sa main body, sa main fender natin. Mahaba yan, mga ganyang kahaba yan. Tapos, meron siyang medium length or medium size. This one here. Ginamit ko to dito sa may, natin, sa may foot peg natin. Pinagkakapitan itong bracket na to. Itong mahaba. And the shortest one. Itong isang to. Itong short screw na to, ginamit ko to dito. Yan. Tsaka dito. Plus, dun sa, kita ba? Ayan, dito sa likod ng bracket natin. Okay? So, walk through ko kayo kung ano yung mga ginamit kong mga bracket at kung saan ko siya kinabit. So, first off, ang ginamit ko, wala akong nagamit dito sa maigsing flat bar. Ang nagamit ko lang is yung 2 mahaba, isa dito, tapos isa sa kabilang side, doon sa kabilang side. So, ito, nakakabit siya rito sa foot peg going dito sa main bracket natin na pinagkakabitan mismo nung side box. Ang ginamit kong butas is yung second hole from the left. Okay, so second hole from the left. Ganito yung itsura niya, yung adjustable. Tapos naka-attach siya doon sa dulong-dulong butas ng CLC. Yan. And then, yung bracket sa ilalim, yung nakakabit sa foot peg, doon naman sa second row, second line, pero same hole. So, nakapantay siya rito sa pinagkakabitan natin. Okay? Tapos dito, 2 tornilyo yan, nakakabit doon sa ating angle bar. L-bar, whatever you want to call this. Pero, ang nagamit kong bar is yung mas mahabang, ayan, kita niyan, mahaba. 2 piraso lang yan. So, parehas ko silang nagamit. So, lahat ng short angle bar ko, hindi ko nagamit. Ayan, ang dami pa nating sobrang bracket. Itong flat bar, it still has, or I still have 8 pieces, kasi 8 pieces to. And then the angle bar, I still have 4 pieces. All in all, ayan, ang pagkakabit natin. Solid na solid yan, guys. Solid na solid ang gawa niyan. At hindi ko ginawa ng kahit anong modification. Walang modification, walang bagong butas, as is lang. Tapos ngayon, itong mga rubber na to, kakabit ko siya rito para pag kinabit natin yung top box,
hindi kakalog-kalog. You know what? Kakabit ko ngayon para makita nyo kung ano yung itsura pag kinabit ko na. Also, ikakabit ko na rin yung sandalan para ma-finalize natin kung ano yung final look niya. Later. Yan guys, so kinabit ko na yung rubber. Also, yung sandalan, kinabit ko na rin. So, kita nyo na kung ano nagiging itsura niya. Ngayon, kung paano ikabit tong bilog na to, no? So, simple lang naman. Nakita nyo, may maliit na bilog, tsaka may mas malaking bilog, mas makapal. Yung maliit na bilog, all you need to do is to squeeze it like that. Pilit nyo ipasok to sa butas. And then, ako, ang ginagawa ko, ginagamit ko siya ng, gamitan yung screw or tornilyo para may tulak yung gilid. Sensya na, ang hirap pag may hawak na camera. Yan. So, just make sure na nakapasok na lahat. Yan, ganyan. Yan, nakapasok na siya. Tapos, i-twist nyo lang siya. So, i-twist nyo. Hanapin nyo yung part na pasok na siya. Yan. Pagka naikot nyo na siya ng maayos, na walang problema, ganyan. Yung sabihin, nakakabit na yan. Tapos yan. So, yan ang itsura ng bracket. So, ito yung dati nating top box, yung sandalan. And, ito yung sa kabilang side. So, now, all we need to do is to install this, kabit. Tignan natin kung ano yung itsura. So, meron niyang slot sa tigkabilang dulo na i-align nyo lang dyan. Tsaka dyan. Yan, align nyo lang siya. Yan, kita nyo? Pagka nag-align na yan, nakakabit na yan, tutulok nyo lang to. And that's it. Nakakabit na siya. Stable na yan, steady na. So, kunin natin yung isa. At, ganun din. Align on both ends. Yan, align. And, sara. Yan. So, yung rubber, ang purpose niyan is to, kita nyo? Yan, para hindi gumagalaw yung top box natin. Tapos, ito yung bracket na tumawid sa kabila. And, yan na, ganyan na yung tsura niyan. Tignan nyo na, ikutan ko lang. Okay guys, so, tapos na tayo mag-install and, I'd say yung process of installation, yun, ganda. Yun, easy to medium, no? Kung marunong kayo magkalikot, magtornilyo, maghanap ng butas sa pagkakabitan para sa motor nyo, I'd say kakayanin nyo ikabit, no? Simple logic lang naman pipiliin nyo lang kung ano yung akmang bracket para doon sa side box nyo, sa pannier. And yun na. Ito yung mga part na nahirapan ako. Dito, sa likod. Ayan, ito niyan. Medyo nahirapan ako sa pagkakabit nito dahil unang-una napakatigas nung screw dito. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala pa yata kasing dumadaan na screw sa kanya, butas. Kaya medyo may katigasan. So, medyo nahirapan ako dyan. In fact, tinanggal ko pa to. Yan, itong plastic na to. Mud protector nung belt. Tinanggal ko yan para ma-access ko ng pagpihit-pihit dito sa likod. Kasi kung wala, kita nyo yan kung gaano kasikip yan. Second, medyo dito sa part na to, natagalan ako kung saan yung actual na magandang butas. Kaya kung mapapansin nyo, ito dinaanan ng butas, dinaanan ng washer, ito rin, tsaka ito. Kasi nagsimula ako rito sa gitna, so yan, nakalagay dito, medyo masyadong malapit, tumatama sa foot peg. So nilayo ko isa, unti-unti, hanggang sa nakuha ko yung sweet spot, which is yung second hole from the left na butas. So, yan yung sweet spot. Para sa CLC at least para sa CLC guys. Then, ito hindi naman ako nahirapan dahil
straightforward lang naman, kailangan mo lang ikabit to. Tapos tornilyo, hinigpitan ko na muna ang tornilyo dito bago ako naghigpit dito. Dahil pag dito mahihirapan ka. So, not sure kung sasayad pa yan sa gulong. I don't think sasayad yan sa gulong. Sana hindi sumayad. Dahil pag sumayad yan, yari tayo. Pero I don't think na sasayad yan. Tapos, ano pa ba? Wala na, yun na. Hindi naman ako talagang nahirapan, no? Madali lang siyang ikabit. Mga cons na napansin ko rito is that one, yung bakal niya, no, 'di ba itim 'yan. Manipis yung pintura. Konting tamaan, konting ano 'yan, no. May mga gas na kaagad. So, I think maganda sana kung powder coated to para humaba ang buhay. Kasi yung ganyan, ang pagsisimula ng kalawang konting gas na ganyan. Pagsisimula na ng kalawang yan. What else? Wala na. Yun lang naman. Wala na ako ibang issue rito. Overall, masaya ako dito sa regalo ni Mami. Ano pa ba ako? Magchuchusi pa ba ako? Libre na. At isang kagandahan dito, guys, no? So, imagine kung gusto ko magmotor nang walang side box. O yan, back to slim type, diba? Kung gusto ko, kung magdadala ako, pwede kung isa lang ang dala, pwede pag maraming kailangang dalhin, dalawa yung dadaling ko, diba? Napaka-versatile ng merong ganyang removable na side box. Kayo, ano masasabi nyo? Nagustuhan nyo ba yung video? May natutunan ba kayo? Hit that thumbs up button kung okay sa inyo itong video na to. Also, kung meron kayong question, comments, or suggestion, meron akong na-miss out, meron kayong gustong i-clarify, sulit nyo lang dyan sa comment section at masipag naman ako sumagot ng mga yan. Also, if you are new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat at nakarating kayo dito sa last part ng video natin. Topi Manalo po. Until next time, kita-kits. Bye-bye.